Good morning po. Morning. Morning. So actually ako, I have also one short testimony. Yan. Short lang. So, when I discovered Jesus Christ, three things happened to me. First, ano nga ba yun? I have an ex-religion. Tama? When we have a relationship with Jesus Christ, we no longer have a religion. Tama po ba? Tama po, parang lumihina agad ah. Kaumpisa ko pa lang. May bawal po ba kay toothpick? Meron. So, magising-gising po tayong konti. Kasi medyo nakakantok po talaga yung boses ko eh. Amen? So, nawalan po tayo ng religion when we come to know about Jesus Christ. Amen? Pangalawa, when attending the church, I become more... Ano nga ba yun? Sandali lang po ah. Nakakalimutin na. Kailangan game plus po yata. So pangalawa po, I become more excited in going to church. Sino po rito yung more excited in going to church, di ba? So pupunta po kasi tayo going to the churches of our former religion. Parang walang pakiramdam. Di ba? Wala akong emosyon, wala lahat. Dito po, pag ma-attend po tayo sa Jesus Never Fails, we will always, and we are actually encouraging everyone to express their love for God. Tama po? Amen. At pangatlo po ay yung expectation. Amen. I have more expectation to God when I come to know Jesus Christ. At pero, alam niyo po ba, no? Sino po naniniwala na lahat ng bagay kaya ng Diyos? Amen. Pero may isang bagay na hindi kaya ng Diyos. No? Ano po yun? Sinungaling, tama po. Pero ang hindi po kayang gawin ng Diyos po kasi yung pakialaman yung free will po natin. Tama po? So when we come attending church, we have to be ready with to God, knowing that He will move in your heart. Amen? So pag hindi po tayo ready, pupunta po lamang tayo rito kasi hindi tayo pwedeng persay ng Diyos na ipilit yung salita ng Diyos sa atin eh. Tama po ba? So the thing is, you need and everyone needs to be ready to be changed by God. Amen? Amen. So let's come before God and pray. And accepting that without you, we can do nothing. And this day, Father, allow us to listen to your word, be our speaker, be our teacher. Let the Holy Spirit freely move, Father, from each one of us, Father. We thank you, Lord. We bless you, worship you, and we love you. This is our prayer in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. So, nandito na po tayo sa tinatawag po nating 10th commandment. Pwede na po nating ilabas, Brother Charles. Yan, ika-10 Decalogo. Nakakatakot to, no? Decalogo. Ayan, nakakatakot po yung pamagat po natin. Sino po yung naka-attend po ng lahat ng series of the 10 Commandments? Lahat po siguro, no? Amen. So, clap your hands nga yung mga... Ayan. Clap yourselves out. Sabi nga, no? So, thank you very much po. Yan po ang ating ika-10 Decalogo. Babanggitin po natin dyan. Next slide, please. Objectives po natin in dealing with the 10th Decalogue is to know the characteristics and reasons for the Decalogue. Yan. Ang Decalogue po parang nakakaano, no? Medyo i-standby nyo po muna, may ibig po sabihin naman yan. Pangalawa po ay Covetous proper. We will tackle about the definition, application, and some of the tips that Paul at Jesus Christ gave us sa salita po niya. And law versus grace. So it is but fitting po to understand though, kasi we are studying the 10 Commandments for many months already. And as tingin ko po, kailangan po natin maintindihan bakit po ba binigay ang Decalogue, yung 10 Commandments, at ano po ang dahilan bakit po ito binigay. Next slide please. Yan po. Ang 10 Commandments, also known as the Decalogue. So konting theology lang po. Ang tawag po sa 10 Commandments is Decalogue, from the root word, yan po, deca, means 10, and log meaning word of God.
Ito pong Decalogue po are a set of biblical principles relating to ethics and wisdom, ethics and worship, which play a fundamental role in Judaism and Christianity. According po yan sa Wikipedia. No, so, ang Wikipedia po, define po ang Decalogue o ang Ten Commandments ay sa pamamagitan po ng pagtuturo po tungkol po sa morality at kung paano po natin isasambahin ang ating Panginoon. Ito po raw ay fundamental or basic requirements sa role ng Judaism and Christianity. At yung Decalogue naman po, according kay freedictionary.com, ay he also named the Decalogue as a Bible or the Ten Commandments in the Bible. And yung pangalawa is fundamental set of rules having authoritative weight. Meaning, kailangan pong, importante po yan na kailangan po sundin sapagkat yan po ay nararapat at necessary. Amen? Yan po. Kadalasan po, pag sinabi po natin basic and fundamental, ito po yung mga bagay po na yan. Kadalasan po, mas madali po sa ating maintindihan yan kapag batas ng tao po yung pinag-uusapan. Amen? So pagbatas ng tao, parang ang daling sabihin, bawal kang magdukot kasi may kulong. Di po ba? Pero pagka yung pagsalita ng Diyos, parang okay lang kasi parang hindi ganun kaagad kadali yung consequences. Amen? So, dito po, inahambing po natin yung Constitution being the basic law of the land being needs to be complied, cannot be altered, cannot be replaced, cannot be deleted, and could not be added on. Ayan po, ang difference naman po niya sa Decalogue is that yung Constitution, it can be ratified by any time, by anyone, no? Basta magpipili tayo ng tao para po mapalitan po yung batas ng tao, mangyayari po yan. Ang difference po naman sa Decalogue, ang Decalogue po is mandated by God. No? Ordered by God, given by God, na hindi pwede pong palitan, hindi po pwedeng dagdagan. May nakakita na po ba kayo na ibang klaseng Ten Commandments? Nakakita na kayo, no? Kasi po, kaya po sinasabi to, kasi yung Decalogue po, noun po siya eh. Sa kabilang side, pakibalik nga po, yung ibig sabihin ng Decalogue, proper noun po yan eh. Ang proper noun po, pag sinabing Jose Rizal, hindi pwedeng si Andres Bonifacio yun. Di po ba? Tama? Nakukuha niyo po ang punto natin. So pag sinabi natin Ten Commandments, iisa lang po ang Ten Commandments. Hindi po natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng dagdagan, hindi po natin pwedeng i-repair, no? O isuot para doon sa sarili nating gustuhan. Amen. So when we come to know about the Ten Commandments, we need to really study saan po siya talaga galing. No? So, sa akin pong pananaw, lahat po ng yung Christian biblical principles po, o yung Christian biblical Bible po, yung Bible mismo ng mga Christians, kompleto po siya pagdating po sa Ten Commandments. Amen? So, nakukuha niyo po yung punto? Amen. Next slide, please. Bakit po ba ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments? Una, yung standard for righteousness. Nung una po kasi, pag walang batas, syempre walang kasalanan. Tama? Walang batayan eh. Tama po ba? So pag kaya binigay ng Diyos yan, para malaman natin na ito yung tama, ito yung mali. Amen? Pangalawa po, yan po yung order. No, yan po yung rundown po tayo meron ko pa bang copy ni Brother Charles nung ating second, yung duty of man to God. Yan. So anyway, yung pagbalik lang po. Ayan. Yan po yung sinasabi po natin. Yan po yung rundown po ng second part of the commandments which stated that first, honor your father and your mother, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not lie, and you shall not covet. Okay? Yan po yung itatakal po natin ngayon, you shall not covet. Nasa introduction pa lang po ako. So
So, bear with me lang po. Mabilis lang po naman to. Pakibalik po. Ayan. Pangatlo po is to how to worship God. Yan po. Yan naman po yung Exodus 21 to 11, no? Pakita rin, Brother Charles, yung you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. Dito mo mostly may problema pagdating sa ibang 10 commandments. Ano yata yun eh? 10 commandments B. No? 10 commandments A. Pero there's no substitute with the true 10 commandments. Amen? Amen. So yung pangatlo po, you shall not take the name of God in vain, and remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. So balik po tayo sa number 4. Yung number 4 po naman is to understand His true character. Ito po medyo implied po ito, no? Yung mga ibang nasabi po natin, yan po express po yan, talagang nakasulat po. Ito yung sinasabi ng Diyos tungkol doon. Pero po, ito pong reason po na ito, ay kailangan maintindihan po natin na kasama po ito na i-declare ng Diyos yung mga laws, but no one can perfectly obey the law. Amen? So wala po naman talagang mahusay at walang magaling at walang matalino at walang masunurin. Lahat po ay nagkakamali. Tama po ba? Amen. So ang ibig po sabihin, binigay po ng Diyos ang 10 utos ng Diyos ay para maintindihan po natin na bukod po sa batas, may provision pa po ang Diyos para maligtas po ang tao. Para po makumpleto po natin ang batas, ang paraan po ay ang Diyos mismo. Amen? Amen. So sabi nga po ni Max Lucado, paborito po nating author yan, our Savior kneels down and gazes upon the darkest acts of our lives. Rather than recall in our horror, meaning yung ating sins, He reaches out in kindness and says, I can clean if you want. So babalik naman po tayo sa testimony ko kanina, no? God cannot cleanse us, no? Clean us, sanctify us unless we want to. Yan po yung sinabi din ni Max Lucado. And from the base of His grace, He scoops a palm full of mercy and washes our sin. Amen. So one of the authors, a respected author, stated this. Babalikan po natin sa dulo kasi dito po tayo babagsak. Sa tingin ko po kasi, ang pinakamahalagang aral po ng batas ay yung grace. So babalikan po natin yung mamaya at the end. Amen? Next slide. Ayan, ito na po tayo ating sa preaching proper. Ito na po yung pinaka-topic po natin ngayon. Ang gagamitin po natin on this particular verse is Contemporary English Version. Ito po yung ginagamit din pa sa red lapis. Do not, Exodus 20 verse 17, do not want anything that belongs to someone else. Don't want anyone's house, wife or husband, slaves, oxen, donkeys, or anything else. Amen? So yan po yung Exodus 20 verse 17. Sa ating pong pag-aaral, yung English Standard Version, nasa baba po, no? English Standard Version sa right side, bottom right, English Standard Version, yung King James, yung New King James, yung Revised Standard Version, at saka yung CEV po, pati po yung ginagamit ko, yung Lexham English Bible, all starts with the house. No? Kasi po yung samantalang yung NIV po starts with the wife. No? Ang tinitingnan po kasi Bible scholars tell us that yung neighbor's wife na inumpisahan ay the value of importance. Siyempre sa buong bahay po, ang pinaka-importante po siguro yung asawa. Tama po ba? Di ba? Wala lang po siguro mas importante sa asawa natin sa ating bahay kundi yung asawa natin. Amen? Ba't natawa si Ason? May asawa na ba si Ason? Wala pa. Anyway, so yun po. Pero sa lahat po ng mga versions po ng Biblia, inuuna po yung house. Kasi yun naman po yung kabuuan. Anyway, and
yung priority lamang po ang inuna niya is for the whole house, including the wife. Naintindihan po natin? We're good. We're still good, ah? Okay. Did you bring your toothpick? So, yun po. Anyway, yan po yung sinasabi po natin dyan. So, balikan po natin. Himay-himayin po natin yan. Anyway, himay-himayin po natin. Do not want anything that belongs to someone else. No? Sabi po sa ibang salin, puro neighbor eh. No? Kaya kung gusto yung salin sa Contemporary English Version, sa CEV, is that because, ano na siya eh, yung parang current na. Noong unang panahon, mga bandang 1990s, ang usong-uso nun, Pastor Alfred, di ko ba NIV? Kasi ang Bible ko nun, parang dalawa lang, King James at NIV. No? Noon. Pero meron din siguro sumunod. Pero kami, pamilyar po kami doon sa NIV tsaka sa King James. Pero mas gusto po namin NIV. Ngayon po, in this current situation, present times, mas akma po yata yung medyo magaang na sali ng Biblia. Para po maintindihan natin. Halimbawa, yung COVID. In-explain agad po niya, no, sa body po nung verse, in-explain agad, do not want anything that belongs to someone else. Do not covet, ibig sabihin nun. Diba? Hindi na nyo hahanapin sa Bible Dictionary. Ano ba yung covet? Hindi po kabet, ha? Covet. Si Matthew. So, covet, ha? Titig na titig sa akin si Matthew, eh. Anyway, so, yun po, covet. Yan sinasabi niya. Yung covet po, ibig sabihin po niya, do not want anything that belongs to someone else. Amen? Do not want anyone's house, wife, or husband. Sabi sa ibang salin, wife lang, di ba? Dito, binanggit niya na yung asawang lalaki. Kasi matindi na po panahon natin ngayon. Pati yung mga lalaki, ginugusto lang ng mga babae. Amen? At yung mga babae naman, ay mga lalaki naman, ginugusto pa rin si sister. Na dating lalaki. Di ba? So, kaya medyo minix and match niya na yan eh. Di ba? Parang meron ngayon, di ba? Yung sa Subic, di ba? Transgender. So, basically, that's how it is, ano? Sinasabi, wife or husband, sinasabi niya. At binabanggit pa, slaves, oxen, donkeys, or anything else. Or anything else. Amen? Minsan, no, tayo po, iniimbot natin kahit yung ilong. Ano? Ganda ng ilong ni... Sino magandang ilong? Ni Ana. Sister Ana. Ganda ng ilong. Di ba? Minsan yung hips ni Jennifer Lopez. Di ba? Ang sabi po ng Biblia po natin, lahat po, huwag natin igutin. Di ba? Kasama po riyan, pati na rin po yung someone else, kasama po riyan yung mga balik po muna tayo sa someone else, ha. Kahit kasama po dyan yung mga kamag-anak natin, minsan dyan matitindi ang inggitan. No? Sa magkakamag-anak, pag may reunion, pasiklaban, pagandahan ng kotse, papugian ng anak, matalinuhan, yung medal, dinadala. No? Ang mga medals, may isang buong actually may napuntahan akong bahay na nakitan lang ako, pero maganda sa bahay na lang, no? Yung mga medal sa mga anak niya, nilagay nila sa frame. No? Ganda tingnan eh. Pero wag nyo naman dalhin, no? Di ba? Parang awa nyo naman. Nakakahiya naman, no? Sa atin mismo. Di ba? Nakakahiya naman na magdala tayo ng napakaraming achievement ng mga anak natin sa mga iba't ibang klaseng sitwasyon. Amen? So ang reunion supposed to be ano yan eh, to band together, diba? To love together, parang wala munang ere, sana, di ba? Parang mas magulo pag gano'n, ano? Di ba ba? No? Amen? Gising pa po ba kayo dyan sa anak ko? Kasi nakataligod ako madalas sa inyo. So, yan po. Yan po ang sinasabi po ng Exodus 20 verse 17. Pero let's deeply define what is covetousness. Yan. Sa pamamagitan ng isang kwento. Yan. Kwento po yan. Mukha lang hindi kwento. Yan. Company of Veterinary Products International LLC. Multinational company, no? Multinational company.
Sino po yung nakakaalam ng annual stockholders meeting? Si Pastor Alfred. So yung iba kasi mga bata pa tayo. Yung mga may business course, normally nangyayari yan yearly sa corporate events. No, yung parang ano po yan eh, parang pagsasama-sama ng mga may-ari ng isang kumpanya. Yan po yung tinatawag na piyesta nila. Sa abroad, piyesta nila. Dito sa atin, parang mostly dito sa Pilipinas, parang more of an argument and debate. No? Siguro mapanood nyo yung San Miguel Corporation dati. No? Yung dati na, nung hindi pa nakaupo si Danding, talagang, di ba? Talagang matinding drama bago nakaupo si Danding. Anyway, yun po yung picture po natin. Picture nyo lang po yung annual event. Ano po ito? Minsan parang circus sa Amerika. Kompleto po yan. Nandiyan po lahat ng elite. Nandiyan po lahat ng mga artista, may mga performances, and others. Okay? So, punta po tayo kay, yan po yung mga major stockholders po niyan. Si Peter McGrady, si Pierre Contigras, di ba? French eh. Pero sa Tagalog, Pierre Contigras lang. No? Tapos si Boutros Gahamandadi. No? Gahamandadi. Yung next slide please. Si BDS Wapang. No? Mukhang puro tatagalogin natin para may ibig sabihin sa Tagalog lahat. No? Actually, sinadya po ng author yan. Ako po yun. So, yan po yung ibig sabihin po niya. No? Ito po ang sabi ni Pierre. Punta po muna tayo kay Pierre. Yan. Si Pierre po, nung nakikita niya na po ang pagdating ng mga bisita, ang ibisita po kasi dahil multinational po yan, grabe po ang presentation ng mga guests niya. No? May mga naka-Jaguar, Mercedes-Benz, may naka-jet, may mga naka-chartered plane, no? May mga helicopter, may mga tricycle din siguro, kasi may mga minority stockholder din naman yan. Pero itong sabi niya, sa isip niya sabi niya, he told to himself, nothing can stop me from acquiring the majority ownership of the company. Sabi niya. End quote, whatever it takes. Tindi, pare, no? Tindi. Whatever it takes. So, yun. Pangalawa, si Boutros Gahamandadi. Ang sabi niya, said to himself, nothing can stop me from acquiring all of the company. Sabi niyo kanina, majority lang, di ba? Si Pierre. Ito naman si Arabo. Ang gusto niya naman, lahat na. I will leave nothing to anyone. End quote, whatever it takes. May kasama ano yun, yung panlilisik ng mga mata. Diba? Whatever it takes. Sumunod po. Next slide please. Si BDS Wapang, isa po ay Chinese dahil Chinese nga, diba? Mahilig ano yan, mga spratlys eh, diba? Wala sila mga spratlys natin eh. Anyway, sabi niya rin, in his mind, thinking about the properties owned by the company CEO, kilala niya kasi personally si McGrady eh, si Mr. McGrady eh. Sabi niya, thinking about the properties owned by the company CEO, including the wife, who comes in with great splendor, end quote, I will help them all. Diba? End quote, whatever it takes. Diba? Alright. But punta naman tayo, balik tayo kay kay CEO, kay Mr. Peter McGrady. Yan. Si Peter McGrady po naman sabi niya, the company CEO in this mind and said, next year in the next annual stockholders, no one but me owns all the stocks and all the real and personal properties of all who are here. No? Hindi, parang kala mo okay na rin, di ba? Kasi may 40% na siya eh. Pero gusto niya pa rin angkinin lahat. Amen? So, yung ganitong pagkakataon mo, punta po tayo kay Google. Nung nagkaroon po ng annual stockholders si Google,
May 25, 2014. Yan. The protests were slightly bigger and preppier than last year. They hired a plane. Meron pa po silang eroplanong kinuha, no? May eroplano pa lumilipad. At sinasabi na, don't be eagle banner. Kasi ganun po normally, yung ganitong mga sitwasyon, doon nabubuo yung mga devilish, no? Devilish thoughts, no? Greedy thoughts, di ba? Selfish thoughts from all the participants. Kasi payabangan yan, payabungan, payamanan. Kaya ito po, ang binigay po ng protesters, ano sinabi? Don't be evil. Si Google naman natawa pa. Sabi ni Google, yung may-ari ng Google. Pinapasok sila. Google let the protesters deeper into its campus, where in the public courtyard they waved a large colorful parachute with a Google Chrome logo that said, "Don't fund evil." So basically, ganito po yung sitwasyon. Normally, pag nagkakaroon po ng annual stockholders meeting sa Amerika, amen? Meron pong isang minority stockholder by the name of Pedro Mababang Loob. Yan. Kasama po siya dun sa 5%. Yan. Kasama po siya sa 5%. Minority stockholder lang po siya. Ito po ang sabi niya. Ang sabi po niya, a young man, he is a young man and belonged to the minority stockholder, dreamed of having owned the company. So said to himself, I will work hard to be in the position where they are now until I become the company CEO. Ano po ang difference ng apat kay Pedro? Parang kwentong barbero, no? Siya na po, gano'n. Pero anyway, titignan po natin, ano po ba ang lesson, moral lesson of the story? Apat yung nagsabi, whatever it takes. Samantalang ito, sinasabi niya, I will work hard to be in the position where they are now until I become the company CEO. So ang difference po kasi dito, mga kapatid, brethren, ay yung pag-iisip po natin, paano tayo magkakaroon po ng mga bagay sa buhay natin. Diba? Mas palinawin pa natin ng konti. Nalilito na po ba kayo? Nakakalito ba? Medyo nakakalito. Palinawin po natin ng konti. Next slide please. Bigyan natin ng definition ng covetousness. Ayan. According kay World English Dictionary, yung adjective po yan, na covetous, being covetous or covetousness, is defined as jealously eager for possession of something, especially the property of another person. Diba? Parang gigil na gigil tayong maangkin yung pag-aari ni Ate Lolit. Kapatid ako kay Ate Lolit eh. So, yun po, no? Parang ganun po eh. Yung parang may kasamang pag-iimbot, may kasamang sama ng loob, may kasamang pagiging greedy nga in a way. Pangalawa po, a strong desire after the possession of worldly things. Yan, it assumes sometimes the more aggravated form of average, which is the mark of a cold-hearted worldliness. So ito po yung desire po natin na magkaroon ng mga pangmundong mga possessions, material na mga bagay, na kadalasan po ay nabibigay po sa atin ng pansariling makasariling pananaw, no, ukol sa mga bagay na gusto po nating angkinin. Amen? Amen? Nantok na kayo? Amen? Pumalakpak nga po ang tulog. Ay, tulog, ang dami. Huling-huli sila. So, natutulog po ba kayo? Amen? Nasa mga tama. Very good, very good. So, yan po ang ibig sabihin po natin dyan, no? Na meron po tayong mga kagustuhan na angkinin po yung mga bagay na hindi naman po sa atin. At gusto po natin angkinin. Papalinawin po natin dahan-dahan pa yan, ha? Sandali lang po. Baka hindi na kayo makantay eh. Sandali lang po. May isa pa po tayong definition yan para po mas Yan. Ang Hebrew verb naman pong ginamit dyan is yung takmod. Ang ibig po sabihin niyan, it does not condemn the general acquisition of possessions or the desire to collect things.
Sabi po dyan, hindi naman kinokondena yung pagkakagamit po sa Ten Commandments, sa do not covet, ha? Hindi naman po kinokondena na okay lang naman na magkaroon ka o nasain mo na magkaroon ng mga bagay na hindi sa'yo. No? Basta lang, it speaks to obsession or a desire so strong that it compels someone to violate another one's property. So, parang sinasabi po na okay lang mag-desire, basta wag lang ultimately hindi mo sasaktan o bibigyan ng sakit ng ulo o aawayin o gagawa ng masama ang iba. Ba? So ang covetousness po, wala pa pong action yan, ha? Nasa isip pa lang po yan. Amen? Tama po ba? Wala pa pong action yan. Ang problema po, yung mga susunod, habang tumatakbo po tayo, may papaliwanag pa po natin. Next slide please. Ayan. Sabi dun sa discovertheword.org, ito po ay isang pastor, may nagtanong po sa kanya. May mga vloggers po yan no? Mga vloggers po yan, no? So, yung mga bata natin, mga alam na alam po yung pag-vlog, no? Okay. Anyway, ito po yung tanong ng isa, ano po ba ibig sabihin ng covetousness? Sabi ni nung anonymous pastor, factors that we need to look at. The first symptom is that we want more and more and more and more and more, no? And more lang yan. Pero parang gano'n, no? Of what we already have enough of. Parang meron ka na naman yan eh. Halimbawa, meron ka ng 3 cellphone, gusto mo pang-igwalo. Di ba? Parang gano'n po, no? Simple explanation eh. Gusto mo ng may Mercedes ka na, gusto mo pang Jaguar, di ba? Parang gano'n po eh. Parang gusto natin mas marami pa. Pangalawa po, we focus on acquiring what we really don't need. Yan naman po yung parang di naman natin kailangan eh. Di ba may sapatos ka naman, bibili ka pa ng isa pa. No? Wala naman masama po sa pagbili. Ang masama po yung idea about being covetous. Tama po? Naintindihan po natin. No? Anyway, yung pangatlo po, we desire what we don't have a legitimate right to possess. Eh, hindi naman pwede. Taken na nga si sister eh, na dating brother. Di ba? Taken na nga eh. Hindi pwede talaga. So, yan yung mga bagay na pagka kinokovet natin, hindi talaga siya pwede o hindi ubra. Pangapat, we're out of bounds and covetous when we go after things that violate God's will for us. Ito medyo spiritual. Yung mga bagay na hindi naman ito kalooban po ng Diyos sa ating buhay. Alam ko po, alam niyo po yan bilang may sarili po tayong devotion with God at alam niyo po kung ano sinasabi po sa inyo ng Panginoon. Amen? So kung wala pong sinasabi ang Panginoon sa inyo, may reason po ang Diyos dyan. Tandaan po natin ang Ten Commandments po, na ibigay po yan, 400 centuries na enslaved po ang mga Jews. No? Wala pong Diyos nung panahon na yun, hindi nila alam ang Diyos, hindi nakilala ang Diyos. Tahimik lang po ang Diyos. Dahil may dakilang plano po ang Panginoon. Nakatingin po kasi ang Panginoon sa pangkalahatan eh. Diba? Pinakikita ng Diyos yung Diyos ng history. Kaya po yung Ten Commandments po, nagulat ang mga, bawal pala to. Gumawa ng golden calf, no? Bawal pala to. No? Galit na galit si Moses. Kasi nga po, hindi nila kilala ang Diyos eh. Amen? So pag kilala na po natin ang Diyos, mag-aantay po tayo sa Panginoon. Amen? Nag-aantay po tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay. Matagal din pong panahon, tahimik ang Diyos sa buhay ko eh. Lately, medyo lumilinaw. No? So, praise God. Sumunod po, we are willing to exploit others to get what we want. No? Pag may kasama na pong manipulation, ito po yung may mga persons in authority. Halimbawa, kayo po ay isang manager sa inyong pinagtatrabahuhan, di ba? Parang minamanipulate nyo na para lang matupad yung gusto po natin. Amen? Okay, sumunod po yung, ito po sa akin lang po ito, dinagdag ko lang po dyan. Refuse to help others on fear of him here to be more successful than you are. May mga tao po kasi nga rin yung parang magkatawag na crab mentality. Parang covetousness yun, di po ba? Agree po ba kayo doon? Yung parang ayaw mo tulungan kasi iniisip mo, in the future, baka makalabang ko to. Di ba? In the future, baka sa promotion,
hindi ko makuha yung promotion because he is better than me. Because I taught him my trade secrets. Diba? May trade secrets pa, di ba? Sa opisina, ganyan eh. Sino po ba yung mga nag-opisina dito sa atin? Wala po masyado pa. Yan sila, Jeff, sila Sister Teacher Sen. Yan, mga professionals. So, anyway, yun po ang ibig ko sabihin yan. Ano po? Parang ayaw nating tulungan. No? Yung mga taong kailangan ng tulong kasi natatakot po tayo eh. Alam niyo po ba kung petosness din yun? In my own pagtingin, analysis. Amen? Next slide please. Brother Charles. Ayan. Kasalanan po ba ang covetous-ness? Bakit? Bakit? Yung matinding tanong, madaling sumagot ng yes or no. Yung why ba? Yung mahirap ano? Kaya ito, sagutin po natin. Is covetous-ness sin? Oo po, syempre, sabi na nga ng Ten Commandments eh. Pag binrave yung do not covet, kasalanan yun. Amen? Amen. Yan. Ang problema po kasi, kapag medyo mali po yung pananaw po natin, damay po niyan yung pagkatao po natin. Diba? The person you are today is the product of what you taught yesterday. No? Isinare ko rin po yan sa adults eh. Kung ano po tayo ngayon, produkto yan ng mga inisip po natin, pinlano, ginawa ng mga nakaraan. Tama? Tama po. Kaya sabi po ni Frank Outlaw, ginamit din po yan ni Stephen Covey. Yung sow a thought and you shall reap an action. Sow a thought and you shall do words. Ito kasi medyo modified kasi sa kanya galing yan eh. Kay Stephen Covey wala yung words. Anyway, ito po, watch our watch. Okay? Watch our words and actions, thoughts, character, and habit. Dugtong-dugtong po yan. Amen? Kung unsuccessful po tayo ngayon, is that because inisip po natin unsuccessful po tayo sa susunod na panahon. Tama? Tama. Kaya ang sabi po ng Diyos, iingatan po natin yung pag-iisip po natin, paano tayo nag-iisip. Kaya po yung sinabi ng Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this age, but be transformed by the renewal of your mind. No? Pati pala yung isip na born again. No? Dapat kasama pala yun. Amen? Hindi na pala dapat yung spirito lang ang naboborn again. I-renew rin natin yung isip natin paano tayo nag-iisip. Amen? So that you may approve what is good and well-pleasing and perfect will of God. Yan. Si Frank Outlaw po, former president po siya ng Bylaw Stores. Yung Bylaw Stores po, yan po yung chain of stores sa Amerika. Parang watermark po yan. Amen? Next slide please. Bakit ba galit ang Diyos sa covetous-ness? May makakasagot po ba? Bakit galit ang Diyos sa covetous-ness? O, ito na lang yung tanong. Sino ba ang unang nagkasala? Sino? Sino po? Mali. Sino po? Sino? Tama, si Lucifer. Kaya po galit ang Diyos kasi si Lucifer yan ang unang kasalanan ginawa sa langit. Kilala niyo po ba si Lucifer? Si Satan kilala niyo, no? Si Lucifer. Nalilito yung iba kung sino si Lucifer, sino si Satan eh. Si Lucifer, yun yung angelic name niya. At yung Satan, yun yung demonic name niya. At iisa lang po sila. Hindi pa sila kambal, isa lang sila. Akit ka, no? So, yun. Yun po. Yan na po yung natural ko. Lumabas na. Anyway. Saan tayo, kuya? Kapag kay kuya. Yun po, si Lucifer po is a worship leader. Siya yung nagpapaumpisa ng worship sa langit. Siya po yung nagsasabi, oh, umpisa na! Takbuhan na! Purihin ng Diyos! Kaya, unang-una siya. Yung pakpak niya raw, iba't iba kulay. Tama? Siya yung most wondrous, actually, prior to ban,
Siya yung pinaka-greatest creature ng Diyos, yung angel na to. Kasi ang ganda niya eh. Ang ganda-ganda niya. No? Yun yung description sa kanya ng Biblia. So kaya po galit ang Diyos sa covetousness. Kasi ito yung unang ginawang kasalanan sa langit. Nag-input po si Lucifer. Nag-input po siya eh, sa Diyos. Nung nakita niya kung nag-enjoy ang Diyos, at nakikita niya na ang mga tao po, ay ang mga anghel po ay bino-worship, sinasamba ang Diyos. Inisip niya na maging Diyos. At gusto niyang maging Diyos. Yun po ang talagang dahilan. But galit na galit ang Diyos sa covetousness. Kaya po, pinasampu po yan eh. Alam niyo, matalino po talaga ang Diyos eh. Kasi, yung Ten Commandments, sunod-sunod po yan, order of priorities yan. Sunod-sunod po yan. Huling-huli po ito, balik na rin yung kung ganyan. Pag nasa tok-tok po yung covetousness, laglag po kayo dun eh. Ibig ko po sabihin, mula 9 hanggang first commandment, most probably, mababayoy po natin. Tama? Tama ba? So, okay. According po sa Biblia, sa John chapter 8, verse 44, binanggit din po ni Pastor Ryan, you are of your father, the devil, if you want to do the desires of your father. Ngayon po, pag we are covetous, ang Diyos po natin ay sino? Di ba? Satan eh. Amen? So, next slide please. Yan, may practical tips. Punta na po tayo sa practical tips. Yung practical tips, ako po yan. Konti lang po ito. Yung sinabi po natin, yung kung ano yung covetousness. So, sa akin po, obey na lang natin. Di ba? Di ba? Sundin na lang natin as is. Wala nang justification. Yung hiningi natin, yung binigay ko po, in-offer ko po na 3 definition. Piliin nyo o kung maganda nga, kung pagsamasamahin nyo siya lahat eh. I-apply natin sa buhay natin kung ano pa yung definition talaga ng covetousness. Kasi yung top mode, medyo lenient siya ng konti eh. Medyo, ano siya eh, parang okay lang eh. Diba? Pero sa totoo lang, ang dali natin mag-covet eh. Ang dali kasing ang sarap kaya tingnan yung may magandang bagay yung ibang tao. At gusto mo rin na makuha yun, di ba? Di ba? Hindi ko alam kung meron po sa atin na may magandang bagay ayaw natin. Yeah? So kung kaya nga po, ang suggestion ko po, sundin na lang natin yan, wala nang justification. Amen? Pangalawa po, wala pala yung slide dyan. Pangalawa po ay avoid second thought. Binanggit ng Pastor Ryan po ito. Yung kay Pastor Ryan, in-scan yung in-scan po yung gusto niya eh. Halimbawa, yung babae, yung girl, tinignan. Diba? May isang banda, merong sinabi mo rin na isang tingin lang, no? Isang tingin lang. Pero i-memorize naman. No? Pag tingin niya ganyan, tumalikod ganyan, yung pa rin ang nakikita niya, no? Yung pa rin, ano? Ako, minsan may problema po ako niya sa sapatos, eh. Yeah. Gusto ko po yung mga sapatos. Lalaki po kasi, dalawa lang yung halos, eh. Sapatos, 3 pala. Sapatos, girls, at saka watch. Yeah. Normally, yan po sa survey, yan lang ang 3 gustong-gusto ng lalaki. Di ba? Kaya, yung girls, watch, and shoes. So, pag wala tayong pera, huwag nyo na lang tumingin sa huwag na lang pumunta sa, yung Nike store. Di ba? Huwag na lang muna kasi pagka bumili kayo yan, tapos credit card natin, tapos di natin nabayaran, you will violate each other's property or rights. Di ba? So, ang atin po, kung hindi naman talaga pakaya, huwag na lang tingnan. At pang huli po, yung makontento na lang muna kung anong meron po ang binigay ng Panginoon po sa atin. Kasi darating din naman ang panahon, kapag ready na po tayo, definitely blessing will overflow. Amen? Pangalawa po, si Paulinian tips. Ayan, si St. Paul po naman sa Philippians 4:8. Ang sabi po niya, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever things that are pure,
whatever that things that are honorable, whatever things that are right, whatever things that are pure, no, pleasing, commendable, if there is any excellence of character, and if anything praiseworthy, think about such things. Kasi yung covetousness po, nasa pag-iisip pa lang naman po talaga yan. Kung ang ilalaman po natin sa isip po natin ay yung mga ganung mga bagay, na mga devilish, no? Siyempre po, yan ang maglalaro sa isipan po natin. Yan po ang magiging action sa atin. At yan po ang magiging buhay po natin. Kaya po sinasabi po ni St. Paul, di po ba? If there is an excellence of character and if anything praiseworthy, think about such things. Yun po ang isipin po natin. At nahuli po, si Jesus po, meron ding tip. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it from you. For it is better for you that one of your members be destroyed than your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it from you. For it is better for you that one of your limbs be destroyed than your whole body go into hell. Medyo ano po, no? Medyo ang bigat po ng tip po ng ating Panginoong Jesus. Kasi ganun po talaga kabigat ang kasalanan po natin sa mata ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus, kung talaga nagkakasala yung kamay mo, putulin mo na lang yan para hindi na magkasala. Amen? Kaya po marami pong umaaway po sa kanya ng panahon niya. No? Maraming nape-persecute po kay Jesus. No? At hindi po siya naiintindihan. Kasi ganun po talaga, ganun po ang kaisipan ng Diyos, paningin po niya sa kasalanan. Amen? Kaya nga sinasabi ni Lord, no? Pero eto ang Diyos naman po ay sinasabi niya lang to na parang isang magulang na, pero in the end, pag humingi tayo ng tawad, wala rin naman lahat po yan. Yun po naman ang kabilang side ng Diyos. Amen? So kaya nga po, yung susunod po nating slide, yung law and grace, di po ba? Yan yung 10 commandments sa kaliwa, tapos yung ginawa ni Jesus Christ. Di ba? So, however good we are, we definitely cannot, di ba, cannot comply with all of these commands. Tapos sa totoo lang po, yung mga tao po sa Old Testament, kasabay po ng 10 Commandments, nagbigay pa po ng 650 plus statutes, no, mga mini laws na ginawa lamang po ng tao, no, laws about the Sabbath, yung mga mini laws pa ang tawagin. So ang daming ginawa na napakahirap pong sundin po yan. Kasi ang natural po ng tao kasalanan. Amen. Kahit po nung panahon po nila Adan at Eva, na wala naman po, kumpleto na po ang buhay po nila, ganun pa rin po ang nangyari. May sinful nature pa rin po ang tao. Yun po kasi yung kaakibat dun sa free will ng tao yung sinful nature. Diba? Tingnan niyo po yung puno, hindi po magagawa ng mali yan, puno lang yan. Kasi wala naman po siyang will Diba? Wala siyang free will. Amen? So, the thing is, the only hope we have is through Jesus Christ. Amen? Kaya po nung testimony ko kanina, pinapasok ko po doon, na yun yung mga bagay na naintindihan ko when I come to know Jesus Christ. Amen? So, ang dispensation po niyan, unang pinakilala po niyan muna ng Diyos, yung munang batas syempre, para makita po natin kung ano po yung tama at mali, kung sino po siya, paano siya i-worship. Pero ang totoo po, yung 10 Commandments po, nagre-reflect po talaga kung sino po ang Diyos natin. Kung sino po siya, lalo po siya kabuti, gano'ng kabait. Kung paano po siya gumawa ng paraan para isalba po ang mankind. No, to save the humankind. Amen? So, gusto ko po sanang panoorin po natin itong video po na ito. Next. File, please. Some lying, some stealing,
And some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Next. Romans 3:23, di po ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. No matter how good we are, no matter, di ba, how rich we are, or how poor we are, how worse we are. Sa tingin ng Diyos naman, lahat tayo mali eh. Amen? So, lahat tayo kailangan ng Jesus. So, ito po yung, sa tingin ko po, ito yung pinakamahalagang lesson from the Ten Commandments. It's the grace of God. Amen? Basta.